So ngayon ay nasa last lesson na tayo ng chapter 2. Sinabi ko sa inyo na ang chapter 2 ay hinati natin sa 5 lessons at nasa lesson 5 na tayo. So next week ay nasa chapter 3 na tayo ng book of Hebrews. So ano nga ba ang lesson 5 natin? Jesus, the Savior who meets our every need. Lahat ng tao, mayaman, mahirap, mayroong malalim na spiritual na pangangailangan. Kahit hindi natin alam na napapansin ito or laging hindi natin ito napapansin, pero mayroon tayong pangangailangan. Ano ba talaga ang kailangan ng tao? Kailangan ng tao ang kapatawaran ng kasalanan. Kailangan ng tao ang reconciliation sa Panginoon. At tayong mga mananampalataya, kailangan natin ng strength para harapin ang daily trials, daily struggles, daily temptations. Pero mayroong problema, ano nga ba talaga ang kondisyon ng tao? Doon sa aking sinabi na kailangan natin ng forgiveness, kailangan natin ng reconciliation, kailangan natin ng daily strength from God. Kung titignan natin ang kabuuan ng tao, ang lahat ng tao ay makasalanan. Ang lahat ng mga tao ay helpless. At hindi natin kayang i-save ang ating sarili at hindi natin kayang ayusin ang ating sarili. Pero marami pa ring mga tao na tinatry nila ang kanilang sarili na i-fix ang kanilang sarili, ayusin ang kanilang sarili sa pamagitan ng ng religion. Religion without transformation. Marami mga tao reliyoso pero walang transformation sa kanilang buhay. Possible yon na ikaw ay reliyoso pero walang tunay na pagbabago sa buhay mo. Tingnan ninyo ang panahon ng ating Panginoong Sus. Ang mga Pharisees, reliyoso itong mga to. Sinusunod nila ang mga utos. More than 600 commandments ang kanilang sinusunod. Metikuloso sila pagdating sa pagsusunod. Pero, anong sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila? Para kayong libingan, maayos, malinis sa labas, pero sa loob, bulok. So possible pa lang isang tao na napaka-reliyoso, pero walang tunay na transformation. Pero pinipilit pa rin ng tao na ayusin niya ang kanyang sarili, masolusyonan ang pagpapatawad na ito, at maging maayos sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang religion. Yung iba sa pamagitan ng kanilang good works, para malinis ang kanilang mga kasalanan. Pero yun ay isang imposible. Gumagawa ang tao ng kanyang kakayanan para mailapit niya ang kanyang sarili sa Diyos. Pero walang magagawa ang mga ito. Ang good works, ang self-effort, ang religion, walang magagawa ang lahat ng ito. So ano ang ating pag-asa? Sino ang ating pag-asa? Ang kailangan natin ay ang isang tagapagligtas. At ang sinabi mismo ng kanyang salita, in Acts chapter 4 verse 12, mayroong isang tagapagligtas, walang iba kundi si Jesucristo. Ang ating Panginoong Hesus ang nagre-represent sa atin sa harapan mismo ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus ang may kakayanan na maglinis ng lahat ng ating mga kasalanan, at ang ating Panginoong Hesus ang siyang makakatulong lamang sa ating mga daily struggles. At yan ang itinuturo ng Hebrews chapter 2 verse 17 to 18. Kaya ang tanong natin is, how does Jesus fully meet our need as sinners? Sinabi ko sa inyo ang kalalagayan natin. Sinabi ko sa inyo na gumawa ang mga tao ng solusyon para makalapit sa Diyos, para mapatawad ang kanilang mga kasalanan, para i-save ang kanilang sarili, para i-fix ang kanilang sarili. Pero walang kakayanan ng tao. Ang tanging pag-asa natin ay si Jesus. Ngayon, how does Jesus fully meet our need as sinners? Number 1, He became like us. Usapan dito ang incarnation, ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus. Verse 17a, therefore, He had to be made like His brothers in every respect, so that He might become a merciful and faithful high priest in the service of God. Mula sa verse na ito ay mayroong tatlong katotohanan na itinuturo sa atin. Letter A, He became fully human.
Usapan dito ang divine necessity. Kasi yun ang sinabi ng kanyang salita, He had to be made like His brothers in every respect. Yung phrase na He had to, ibig sabihin ito ay divine necessity. Ito ay nire-require sa plano mismo ng Diyos. Mayroon tayong perpekto na tagapamagitan at kinatawan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So kailangan magkatawang tao talaga ang ating Panginoong Hesus. Dahil siya ang magre-represent sa tao. Kung hindi nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, then walang paglilinis ng kasalanan. Then walang kapatawaran ng kasalanan. Then impossible na tayo magkaroon ng access mismo sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng Bible, He had to. Divine necessity. Kailangan, nire-require ito sa plano ng ating Panginoon. Tingnan niyo yung sumunod na phrase. Sinabi roon, be made like His brothers in every respect. So sa pagkakatawang tao mismo ng ating Panginoong Sus, naranasan niya kung ano ang nararanasan ng tao. Naranasan ng Panginoong Sus ang siya'y masaktan. Naranasan ng Panginoong Sus ang matinding struggle. Naranasan ng Panginoong Sus ang magutom. Naranasan ng Panginoong Sus ang limitations. Naranasan ng Panginoong Isus ang siya ay pahirapan. Naranasan ng Panginoong Isus ang emotional struggle. Kung ano ang naranasan ng tao na hirap, naranasan ng ating Panginoong Jesus. Second, He became our high priest. Kanina, usapan doon ang divine necessity. Etong letter B naman, usapan dyan ang purpose. Bakit nagkatawang tao si Jesus Christ? Tingnan niyo ang sinabi niya rito, so that He might become a merciful and faithful high priest. Tinawag ng author ang Panginoong Hesus as high priest. Ano nga ba ang high priest? Ang high priest sa Old Testament, una, siya ang chief representative ng buong Israel. Pangalawa, siya ang mediator. So every time na binabasa natin ang Old Testament, makikita na natin ngayon kung ano at kung sino, ano ang role ng high priest nung time na yon. So ngayon, bilang chief representative, once a year pumapasok ang high priest sa Holy of Holies in the Old Testament. Ang tabernacle o ang temple lahat isa tatlo, outer place, inner place, then Holy of Holies. Ang high priest ang siyang chief representative ng buong Israel. Pumupunta siya sa Holy of Holies every September or October. Papasok siya. Yun yung sa Day of Atonement. At siya ang mamamagitan. Dahil nga makasalanan ng mga tao, makasalanan ng mga Israelita, at ilalapit niya ang mga taong ito. Pero huwag niyong kalilimutan, itong mga high priest rin na ito, makasalanan din sila. So hindi sila perfect. Kaya nga ipinapakita dito mismo sa Book of Hebrews na ang mga high priest noon hindi sila perpekto. Pero anong sinabi ng kanyang salita? So that. Bakit mahalaga yan? Yung statement or yung phrase na so that, usapan diyan ang incarnation ng ating Panginoong Hesus, ang purpose ng kanyang incarnation. Ipinakita roon, una ang Old Testament, then sumunod yung salitang so that. The purpose of His incarnation. Bakit nga ba nagkatawang tao? Si Jesus Christ. Dahil siya ang final mediator. Wala nang susunod dahil siya mismo ang nakatupad, nakagawa ng lahat. At siya ang perfect na high priest, hindi katulad ng sa Old Testament. Kaya tingnan ninyo, sumunod rito yung word na merciful. Bakit ginamit niya rito na ang high priest natin ay merciful? Dahil hindi lang basta't alam niya yung kalalagayan ng tao, kundi naranasan niya kung ano ang nangyari sa mga tao. Sinabi ko nga sa inyo, siya'y nagutom, siya'y napagod, siya'y namatay, matindi ang struggle, siya'y tinukso.
So alam ng Panginoong Hesus kung ano ang kalalagayan ng tao. Alam ng Panginoong Hesus ang kahinaan ng tao. Anyway, higit pa doon sa kaalaman kundi naranasan niya mismo yun. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay compassionate siya na high priest. Pero hindi doon nag-end. Sinabi roon yung sumunod na faithful. Hindi siya katulad ng mga high priest in the Old Testament. Hindi sila naging matapat dahil nagkakasala sila, nagfe-fail sila, nagkukulang sila, meron silang mga kahinaan. Pero ang ating Panginoong Hesus, sa kabila ng maraming panunukso, sa kabila ng maraming struggle, ang sabi ng Bible, hindi siya nagkasala. So ang Panginoong Hesus ay tapat. At hindi lang yon, nagawa niya ang lahat ng ipinagagawa ng God the Father. So anong kasunod? Pangatlo, He serves before God for us. Ano ang phrase diyan? In the service of God. Okay, balik ulit tayo sa Old Testament. Tingnan natin in the Old Testament context. Ang high priest ay nagse-serve sa tabernacle or sa temple para mag-perform ng mga rituals. Yun ay simbolo ng kanilang access sa Diyos. Yung kanilang ginagawa. Pero ang kanilang pagsaserve ay limited, repeated, temporary. Ulitin ko, limited, repeated, temporary. Anong ibig kong sabihin kapag limited? Wala talaga siyang access anytime sa Holy of Holies. Ang high priest, once a year lang siyang nakakapasok sa Holy of Holies. Bakit? Mayroong barrier. Mayroong veil. Kailangan, pagpupunta siya, mayroong dalang sacrifice. So yun mismo ang ginagawa ng high priest. Hindi siya anytime nakakapasok sa Holy of Holies. So ibig sabihin diyan, hindi open fully ang access ng high priest sa Diyos. Anyway, dahil siya representative, wala talagang fully access ang tao sa Diyos. Kaya siya limited. Bakit siya repeated? Dahil ang atonement ay hindi permanente nung time na yon. Laging mayroong pagsasacrifice, mayroong Day of Atonement. Once a year, ginagawa yon. Yun yung sinasabi ko sa inyo na every September or October, makakapasok lamang ang high priest sa Holy of Holies. Hindi lang yon, meron mga daily sacrifices. Paulit-ulit yan. Isipin mo, no? Pag nagkasala ka, maghahandog ka ng tupa, maghahandog ka ng kambing. Araw-araw yan. Mayroong paghahandog. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-o-offer, kaya siya repeated. Bakit kailangan paulit-ulit? Ano ang itinuturo roon? In the Old Testament, ang dugo ng mga hayop, hindi talaga siya permanenteng nag-aalis ng kasalanan. Actually, ang sabi ng Bible, nagtatakip lang ng kasalanan ang blood ng mga hayop. Kaya mapag-aaralan natin yan sa mga next chapter. Kasi kung nakakapag-alis pala ng kasalanan, ang blood ng mga hayop, bakit kailangan pang mamatay si Kristo? Pero ang turo ng Bible, natatakpan lang ang kasalanan. Parang ganito po yan. Halimbawa, ito ang kasalanan natin. Ito tayo, makasalanan. Ang ginagawa lang ng blood, tatakpan lang niya. Ang tanong, natanggal ba yung kasalanan? Nawala ba ang kasalanan? Hindi, nandun pa rin, natakpan lang. Pero nung dumating mismo si Kristo, hindi tinakpan ang kasalanan. Ang sabi ng Bible, inalis, nilinis ang ating mga kasalanan. Pero in the Old Testament, paulit-ulit nilang ginagawa yung pagsasacrifice. So yung atonement, lagi na lang, inuulit-ulit ang ginagawa nila. Hindi lang yon, yun ay temporary. Kasi ang sacrifice nun, pointer lang yon. Ang tinuturo niya, ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ang final solution. Hindi yung sa Old Testament sacrifices ang final solution. Si Jesus Christ ang final solution. Bakit? Kasi kung titignan natin, ang high priest,
nagkakasala. Meron siyang sariling kasalanan. Kaya nga yun ang sabi ng Bible. Hindi lang ang kasalanan ng mga Israelita ang daladala niya, siya rin mismo, daladala niya ang kasalanan niya. At ang mga high priest, namamatay sila, hindi naman sila muling nabubuhay. Kaya papalitan na naman sila ng kanilang anak. Then pag namatay yon, papalitan na naman sila. Kaya ang kanilang ministry, hindi siya permanente. Ang kanilang ministry, hindi siya eternal, napapalitan. Paulit-ulit. So, ibig sabihin, sa Old Testament, ang mga high priest ay shadow lang. Mayroong darating na dakila. At sino yon? Ay walang iba, kundi si Jesus Christ. Kaya nga, sinabi mismo ng Bible, in chapter 2, verse 17, in the service of God. Dito ipinapakita, ang fulfillment ay walang iba, si Jesus Christ as high priest. So kung ang high priest in the Old Testament, siya ay temporary, siya ay limited, ito ay repeated, pero kay Jesus Christ, ito ay effective, ito ay complete, ito ay permanent. Anong ibig sabihin doon? Ang dugo ni Kristo, hindi nagtatakip ng kasalanan. Ang sabi mismo ng kanyang salita, nung nakita ni John the Baptist, ang ating Panginoong Sus, anong kanyang sinabi? Masdan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Hindi niya sinabi nagtatakip. Nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Effective. And complete. Nung sinabi ng Panginoong Sus, it is finished. Ibig sabihin, kompleto na. Lahat ng utang na bayaran. At yun ang sinabi mismo ng kanyang salita. Yun ay complete. So, hindi na siya yearly. Hindi po namamatay si Kristo taon-taon. Hindi mo na kailangan pang bayaran ang kasalanan mo kung nanampalataya ka kay Kristo. Mayroon nagbayad niyan. Walang iba kundi si Jesucristo. Hindi mo na kailangan palupaluin ang sarili mo para patawarin ka ng ating Panginoon. Mayroong nagbayad niyan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So, isang napakalaking kalapastanganan ang gawin mo, nasaktan mo ang sarili mo para tanggapin ka ng Diyos? Palupaluin mong sarili mo, ipapako mo ang iyong sarili para tanggapin ka ng Diyos? Yan ay kalapastanganan sa finished work ng ating Panginoong Jesus. Yun ay pagsasabing kulang ang ginawa ni Jesus. Pero anong sinigaw ng Panginoong Jesus? It is finished. At ito ay permanent. Bakit? Balik tayo sa Old Testament. Sa Old Testament, sa Holy of Holies, ano lang ang meron doon? Ang naroon lang doon ay walang iba kundi ang Ark of the Covenant. Walang upuan doon. Ano ang pinapakita roon? Tuloy-tuloy na gagawin nila. Pero anong sabi ng Bible? Ngunit si Jesus bilang isang pinakapunong saserdote ay pumasok sa kabanal-banalang dako at siya'y naghandog, hindi ang dugo ng hayop, kundi ang kanyang sariling dugo. At siya'y pumasok sa kabanal-banalang dako, at ang sabi ng Bible, at pagkatapos, siya ay umupo sa kanan ng Ama. Ano ang point doon? Tapos na. Sa Old Testament, walang upuan. Pagpasok nila, sa Holy of Holies, walang upuan doon. Pero ang Panginoong Hesus, ang sabi ng Bible, nung siya'y pumasok sa kabanal-banalang dako, pagkatapos niyang ihandog ang kanyang sarili, siya'y umupo sa kanan ng Ama. Tapos na, yun ay permanente. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. So ano ang nagiging resulta niyan sa atin, sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesus? So usapan dito sa lahat ng mga nanampalataya. Ang ating relasyon sa Diyos, hindi na siya nakabatay sa performance. Kasi madalas nahuhulog tayo sa performance base. Na sinasabi natin, kailangan kong mag-perform para tanggapin ako ni Lord. No. Hindi na tayo nakabase sa ating performance, kundi sa finished work ng ating Panginoong Jesus. Point number 2, He died for us. Napansin niyo, doon sa point number 1 natin, na He became like us, usapan diyan ang incarnation ng ating Panginoong Jesus. Pero rito sa pangalawa, He died for us, usapan dyan ang atonement, ang finished work ng ating Panginoong Jesus.
So, sa point number 1, sino si Jesus? Sa point number 2, ano ang ginawa ni Jesus? So, usapan dito ang finished work ng ating Panginoon. Ano ang sinabi ng kanyang salita? To make propitiation for the sins of the people. So, tingnan natin ngayon ito. First is the meaning and necessity of propitiation. Ano nga bang ibig sabihin ng propitiation at bakit kailangan ang propitiation? Una, tingnan muna natin ang definition ng propitiation. Kapag sinabi nating propitiation, the turning away or satisfying of God's righteous wrath against sin through a sacrificial offering. So, ang salitang propitiation or pampalubag loob. Mas maganda pag pampalubag loob no? Ilan sa inyo may mga asawa? Pakita sa kamay, lahat ng mga may asawa. Pag nag-away ba kayo or inaway mo asawa mo, meron kang ibinibigay sa kanya, meron bang pampalubag loob? Meron mga ganun di ba? Meron pampalubag loob ginagawa nila. Ngayon, kapag sinabi nating pampalubag loob, dito mismo nung ginamit ang salitang pampalubag loob, ibig niyang sabihin na mayroong nag-apula, mayroong nag-satisfy ng matuwid na galit ng Diyos or puot ng Diyos. Okay, minsan maaaring sabihin, napopuot si Lord. Ano pagkakaiba ng puot ng Diyos sa puot ng tao? Ang puot ng Diyos, ang pinag-ugatan niyan ay sa holiness ng Diyos at sa kanyang pagiging just. Makatarungan ng ating Diyos. Banal at makatarungan ang Diyos. Yan ang pinag-ugatan ng puot ng Diyos. Hindi katulad ng tao. Bakit tayo napopuot? Out of bitterness, di ba? Gusto natin patayin, gusto natin sampalin yung tao, gusto natin sumpain yung tao. Kaya nasasabi natin, sana mamatay ka, sana yung business mo mabankrupt. Dumating ba kayo sa point na gano'n? Pakitaas ang kamay. Yung mga dumating na sa point, ay, ang babait ng, ay, ilan lang pala tayong naging gano'n. Gusto nating gumanti. Hindi maayos ang heart natin. Pero ang Diyos, ang kanyang matuwid na galit, ang kanyang matuwid na puot, ang pinag-ugatan nito ay ang kanyang kabanalan at ang kanyang katarungan. So, usapan sa propitiation na satisfy ang puot ng Diyos laban sa kasalanan sa pamagitan ng isang sakripisyo. So, ibig sabihin, meron talagang sacrifice. So, usapan rito, hindi ito simpleng forgiveness. Mayroong malalim na ibig sabihin ito. Ang kasalanan, hindi lang basta pinatawad, kundi hinatulan at binayaran ng buo. Bakit kailangan ang propitiation? Bakit siya necessary? Dahil ang Diyos ay banal. Dahil ang Diyos ay makatarungan. Hindi niya ini-ignore ang sin. Hindi niya pinalalampas ang kasalanan. Dahil ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So hindi pwedeng i-ignore ang kasalanan. Kailangan itong parusahan. Kasi kung hindi parurusahan, kung walang mamamatay, kung palalampasin ito ng Diyos, then hindi siya just. Hindi siya makatarungang Diyos. Yes, ang Diyos ay pag-ibig. Pero huwag natin kalilimutan na siya ang makatarungang Diyos. So ngayon ganito. Nung usapan ang propitiation, kasama dyan ang substitution. Merong substitute. Balikan natin ang Old Testament. Sa Old Testament, mayroong substitute. Ano ang substitute? At sino ang substitute? Ang mga hayop. Magdadala sila ng lamb. I-check nila yung lamb. Meron bang kapansanan? So kung okay yung lamb, malusog siya, walang kapansanan, ang gagawin, i-offer siya. At ang gagawin ng high priest, ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng lamb. At ang lahat ng kasalanan ng buong Israel maitatransfer doon sa lamb. At pag naitransfer na yon, kasi siya ang substitute, siya ang pampalubag loob para pansamantala ito ginagamit ko, dahil sa Old Testament, pansamantalang humupa ang galit ng Diyos. So pag naitransfer ang kasalanan ng mga Israelita, papatayin yung lamb.
At kukunin yung kanyang blood at idadala sa Holy of Holies at iwiwisik sa mercy seat. Ngayon, pagdating sa chapter 2, verse 17 and 18, mayroong propitiation, mayroong pampalubag loob. At sino ang pampalubag loob? Si Jesus Christ. Siya ang ating substitute, katulad ng lamb. Kaya yun ang sinabi mismo ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Ipinapakita roon na mayroong substitute. Merong propitiation, merong aako ng kasalanan natin. Kaya nga, tandaan ninyo, ang forgiveness ay grace ng Lord. Sa atin na mga nanampalataya kay Kristo, ang natanggap natin, forgiveness. Ano ang natanggap ni Jesus Christ? Ang parusa, ang poot ng Diyos. Yun ang natanggap ni Kristo sa krus. So ngayon, naiintindihan na ninyo na ang forgiveness ay hindi basta-basta. Kasi meron nagbayad ng penalty ng kasalanan natin. Ang ating Panginoong Hesus sa krus, siya ang hinatulan. Siya ang tumanggap ng penalty ng sin. Siya ang tumanggap ng poot ng Diyos upang ang matanggap natin kapatawaran. Yun ay para sa mga nanampalataya kay Kristo. Hindi automatic yan na lahat ng tao mapapatawad na ang kanilang kasalanan. Dahil ang sabi ng Bible, ang mga makakatanggap lang nito ay yung mga sumampalataya kay Hesus Kristo. Ang forgiveness ay grace ng Lord. Dahil mayroon nagbayad. Dahil mayroon tumanggap ng poot ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus. Yun yung tinuturo mismo ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi siya nagkasala. Pero inako niya ang ating mga kasalanan upang sa pamagitan niya, tayo ay maituring na matuwid ng Diyos. Merong umako ng kasalanan, tapos, ano ang binigay ni Kristo? Ang righteousness. Hindi mo pinagtrabahuan ang righteousness. Hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa merong nakita si Lord sa iyo, oy, medyo okay naman to. So, magkakaroon na siya ng righteousness. No. Ang righteousness na ito, inimpute ito sa ating account nung tayo mismo nanampalataya kay Yesu Kristo. Hindi ito sa ating good works, kundi sa finished work ni Jesus Christ. Kaya babalik at babalik tayo doon sa propitiation. Mayroong pampalubag loob. At sino ang pampalubag loob? Si Jesus Christ. Paano humupa ang galit ng Diyos sa kasalanan? Merong substitute. Mayroong tumanggap ng poot. Sino ang nahatulan? Si Jesus. Kaya lahat ng mga nanampalataya, wala na sa atin ang condemnation, ang shame, ang guilt. Kaya every time na sinasabi ng kaaway sa iyo, wala makasalanan ka at pinapaalala sa iyo ang iyong past, kaya nanampalataya ka kay Kristo, huwag mong kalilimutan ang Hebrews chapter 2. Mayroong pampalubag loob, mayroong substitute. Mayroong umako ng iyong kasalanan, mayroong naparusahan, mayroong tumanggap ng galit ng Diyos, mayroong nahatulan, mayroong nagbayad sa penalty ng ating kasalanan. Kaya nga yun ang sinabi ng Romans 8:1, "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus." So wala nang judgment sa mga mananampalataya. Pag sinabi kong judgment, usapan judicial judgment. Pero sa atin ng mga mananampalataya ngayon, ang meron sa atin is evaluation judgment. Pag sinabing evaluation judgment or the Bema judgment, yung usapan doon yung ating faithfulness sa Panginoon. Usapan ang reward. Okay? Nakukuha ninyo, reward yun. Hindi judicial judgment sa mga mananampalataya. Evaluation judgment or yung Bema judgment. I-evaluate lahat ng ginawa natin. Yun ang tinuturo mismo ng kanyang salita in Titus and in 1 Corinthians chapter 3. Pararaanin sa apoy ang lahat ng mga ginawa natin. Sabi ng Bible, pag natupok ang ginawa mo, sabi ng Bible, siya'y ligtas pero walang gantimpala. Okay? Nakukuha na ninyo. Kasi nga, I think dito ko binanggit yon or sa nakaraang service, yung last week na itinuro ko sa Psalm 23, 24, 25, na ipinakita roon ang pagiging shepherd ng ating Panginoong Hesus. Siya ang good shepherd,
siya ang great shepherd, siya ang chief shepherd. Sa Psalm 22, siya ang good shepherd. Ano ang pinopoint ng good shepherd? Merong nag-sacrifice. Siya ang nagbayad ng penalty ng kasalanan. Pagdating sa Psalm 23, siya ang great shepherd, siya ang nag-aaruga, nag-aalaga, nagpoprotekta, nagpo-provide ng pangangailangan natin. Siya ang nagdadala sa atin para dalhin tayo sa green pasture. Great shepherd. Pagdating sa Psalm 24, nakafocus sa chief shepherd. Usapan doon yung sinabi kong evaluation judgment. Usapan reward. Darating si Jesus Christ, yung second coming niya, as chief shepherd. Dala-dala ang reward. Yun ang sinabi ng kanyang salita in Peter. Darating ang ating pinakapunong pastol na magdadala ng ating mga gantimpala. So usapan doon ang evaluation judgment. Pero sa atin, hindi na tayo dadaan sa judicial judgment. Ang meron lang sa atin, evaluation judgment. Para saan yon? Reward. Kasi merong mga walang reward, merong mga makakatanggap ng reward pagdating ng araw. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Pero, sa mga hindi nanampalataya sa ating Panginoong Hesus at namatay siya nang hindi nanampalataya kay Kristo, dadaan siya sa judicial judgment. Letter B, the fulfillment in Christ's sacrificial work. Ano ang kanyang sinabi? For the sins of the people. So makita natin rito na natupad na ng ating Panginoong Hesus ang lahat. Siya ang pampalubag loob. Si Jesus ang perfect sacrifice. Siya ang pumalit sa atin at siya ang tumanggap ng galit ng Diyos na dapat para sa atin. Ngayon, anong ibig sabihin ng for the sins of the people? Ibig sabihin nito ay namatay ang ating Panginoong Hesus para sa kasalanan ng mga nanampalataya sa Kanya. So, kinuha ni Jesus ang ating pwesto. So, ang benepisyo ng Kanyang ginawa ay ina-apply lang yan sa mga sumasampalataya kay Jesucristo. So, dito ngayon, sa work ng ating Panginoong Hesus, sa cross, dinala niya ang buong bigat ng kasalanan. At ang matuwid na galit ng Diyos, ang Panginoong Hesus ang tumanggap nun. At dahil na-satisfy na ang justice ng Diyos para sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, hindi na dadaan sa judicial judgment. So ngayon, ito ang resulta sa atin. Wala nang kahatulan sa atin. Wala na yung guilt. Wala na yung shame. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pinatawad ka na ng Lord. Sabihin mo, kung nanampalataya ka. Mas sure kasi yun no? Number 3, He helps us. Tignan nyo pagkakasunod-sunod Sa point number 1 natin, nakafocus tayo sa incarnation ng ating Panginoong Hesus. Kanyang pagkakatawang tao. Sa point number 2, nakafocus tayo sa finished work ng ating Panginoong Hesus, atonement. Sa point number 3, ito yung present ministry ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ay mediator. Mayroon tayong tagapagtanggol, meron tayong attorney. Pangklase, no? Meron tayong attorney. Yun ang tinuturo mismo ng 1 John chapter 2 verse 1. Mayroong nagtatanggol sa atin dahil mayroong accuser. At sino ang accuser ng brethren? Ang sabi ng Bible, walang iba kundi si Satan. Araw-gabi, inaakusahan niya ang mga mananampalataya. Anong ibig sabihin nun? Kasi ang ginagawa ng kaaway, tinutukso niya tayo para magkasala tayo, para mahulog sa kasalanan, para mahulog sa kanyang patibong. At pag nahulog tayo roon, gagawin ng kaaway, aakusahan niya na tayo. Ganon katuso ang kaaway. Para tayo makondem, para tayo lumayo sa Panginoon, yun ang ginagawa ng kaaway. Pero tignan ninyo ang sabi ng Bible, for because He Himself has suffered when tempted. Tinukso ba ang Panginoong Hesus? Tinukso ba ang Panginoong Hesus? Yes. Ang tanong ko, kasalanan ba ang tukso? Sino nagsasabing kasalanan ng tukso? Sabi ng iba, hindi nagtaas yung iba, di na rin ako magtataas.
Hindi kasalanan ng tukso, right? Dahil mismo ang ating Panginoong Jesus tinukso. Kailan nagiging kasalanan ng tukso? Pag nag-give in ka. Okay? Balikan natin. For because He Himself has suffered when tempted, He is able to help those who are being tempted. Okay, tignan natin, himayin natin. Una, Christ's real experience of suffering and temptation. Sabi ng Bible, He Himself has suffered when tempted. So ang ating Panginoong Jesus, nung ginamit mismo yung salitang He Himself, nagpapakita yan na mismo dumaan din ang ating Panginoong Jesus sa temptation. Pero hindi siya nagkasala. Ang ating Panginoong Jesus, hindi lang siya observer ng suffering, kundi siya participant. Kasi siya mismo nag-suffer. Dumaan din siya maging sa emotional struggle. Dumaan siya ron. Naranasan ng Panginoong Jesus na siya'y tuksuhin, siya'y pahirapan, siya'y binigo, mayroong emotional struggle. Yet, ang sabi ng Bible, yet without sin. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa Kanya, kailanman hindi nagkasala ang ating Panginoong Jesus. Siya ang ating representative. Ngayon, tignan ninyo ha. Dahil ang ating Panginoong Jesus, napagtagumpayan niya ang lahat. Napagdaanan niya ang lahat. Una sa lahat, naiintindihan niya ang sitwasyon natin. Hindi lang basta't alam ng Panginoon ang ating sitwasyon, naiintindihan niya mismo ang ating sitwasyon. Nararamdaman ng Panginoong Hesus ang pinagdaraanan mismo natin. Yung lungkot na nararamdaman natin, naranasan yon ng Panginoong Hesus. Matindi ang struggle na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, Christ present and active help for believers. Sabi ng Bible, He is able to help. Tignan niyo yung word, He is able. Di ba minsan tayo nagpapa-counsel, yung mga nag-a-advise sa atin, hanggang advice lang talaga ang kaya nila, pero hindi nila tayo kayang tulungan dun sa sitwasyon na yun. Tama? Pero ang ating Panginoong Hesus, ang sabi ng Bible, He is able. Kasi si Lord, powerful. Napagtagumpayan niya ang lahat. At dahil napagtagumpayan niya ang lahat, usapan doon nung siya'y nagkatawang tao matutulungan niya tayo. Kaya nga sumunod doon, to help. Yung salitang help na yan, tuloy-tuloy, yung nararanasan natin ngayon, at yung mga mararanasan pa natin, lagi tayong tutulungan ng Panginoon. Ang ating Diyos, hindi lang siya able, lagi siyang available. Anytime makakalapit tayo sa Kanya. Hindi katulad sa Old Testament, minsan lamang nakakapasok sa isang taon ang high priest sa Holy of Holies. Pero ang ating Panginoong Hesus, nung sinabi niyang, it is finished, at nalagutan siya ng hininga, sabi ng Bible, nahati ang kurtina between Holy Place and Holy of Holies from top to bottom. Anong point doon? Meron na tayong access sa God the Father anytime. Makakalapit tayo sa Kanya. Kaya nga yun ang sinabing, huwag kayong mag-atubili na lumapit sa trono ng habag ng Diyos kung saan kakamtan ninyo ang biyaya at Kanyang habag sa panahong kailangan ninyo ito. So lagi siyang available. Available ang ating Panginoon. Available siya na tulungan tayo. Available siya na makinig sa atin. Minsan ang ating mga kaibigan, hindi lagi silang available. Tinatry naman nila ang kanilang best, pero meron din naman silang mga problema, meron din silang mga struggles. At nauubos din ang lakas ng mga kaibigan natin na pinagsusumbungan natin. Siguro kung lagi tayong nagsusumbong sa kanila, nalobat na rin sila sa kakasumbong mo. Minsan nakakalobat din yun Tama ba ako? Kung isipin mo, sa inyong magbabarkada, halimbawa, 5 kayo,
yung apat, laging problemado, ikaw ang sumbungan ng lahat, mauubos din siya. So alam na ninyo ang buhay ng pastor. Dapat kayong nakatune in sa Panginoon, lagi kayong humugot ng lakas sa Panginoon dahil hindi maubos-ubos ang lakas ng ating Diyos. Ngayon, ito. Nung sinabi ng kanyang salita, He is able to help. Ang ating Panginoong Jesus, hindi lang niya basta nauunawaan. Siya ang may kakayanan na tumulong sa atin. At yun din ang tinuturo mismo ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Kaya natin nakakayanan ng lahat dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Ganon din ang tinuturo mismo ng Titus, ang kanyang grace, ang nagsusustain sa atin para ma-overcome natin ang worldliness, ang temptation, ang ungodliness. So ang Diyos, ang siyang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin para ma-overcome natin ang lahat ng mga pinagdaraanan natin sa ating buhay. So ano ang application ng verses 17 to 18? Number 1, recognize Christ's full humanity. Usapan dito, kailangan mong maintindihan at magkaroon ka ng tamang view sa pagkakatawang tao ni Jesucristo. Bakit ito ina-amplify ng mga author nung time na yon? Kasi maraming nagtuturo na isang ilusyon lang ang pagkakatawang tao ni Kristo. Maraming nagsasabing hindi naman talaga nagkatawang tao si Jesucristo. Pero nung sabi mismo ng salita ng Diyos, nakita namin siya, nahawakan namin siya, nakasama namin siya, kasama rin namin siyang kumain. At bakit kailangan sabihin pa yun? Para ipakita na totoong nagkatawang tao si Jesucristo. So dito ngayon, kung tama yung ating view sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus, then tama yung ating magiging lakad dyan. Kaya nga ito yung foundation. Dapat maintindihan natin ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus. Kaya meron tayong tinuturo sa Christology na hypostatic union. Kaya nga yun ang tinuro mismo ng 1 Timothy chapter 2 verse 5 na mayroong isa lang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At sinabi roon, si Jesus na tao. Okay? Binanggit niya roon ang pagiging 100% na tao ng ating Panginoong Jesus. So, hindi nawala ang pagiging tao ng ating Panginoong Jesus. At hindi rin nawala ang kanyang pagka-Diyos nung siya'y nagkatawang tao. Okay? Nakukuha po ninyo. Kaya pag kayo na-install na as disciple maker, mag-enroll po kayo ng ating Bible School. Okay? So, ito yung ating application. Recognize Christ's full humanity. So mahalaga talaga na maintindihan natin na ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. Mahalaga ito. Pero dahil siya nagkatawang tao, naranasan niya, dumaan siya. Siya'y tinukso sa lahat ng pagkakataon, dumating sa kanya ang matinding paghihirap kung paano siya binitray, kung paano siya binigo ng mga tao. Kaya tayo, ganito. Sa mga oras na tayo nanghihina, minsan naiisip natin, hindi ako naiintindihan ng Diyos. Minsan naisip natin parang ang Diyos napakalayo. Kung pansinin ninyo ang mga lingkod ng Panginoon in the Old Testament, gaano sila ka-honest sa harapan ng Diyos? Tayo madalas hindi tayo honest sa pagkikipag-usap natin sa Panginoon. Minsan plastic tayo makiharap sa Lord. Hindi tayo totoo. Yung sinasabi natin okay tayo pero hindi tayo okay. Pansinin ninyo ang salmista kung paano siya makipag-usap sa Panginoon. Hindi na wala yung kanyang respect. Tandaan ninyo, siya ang tatay natin. Pero hindi dapat mawala yung respect at pag-honor natin sa Panginoon. Ganito yan. Tignan nyo si Elijah. Sinabi niya, gusto ko na mamatay, Lord. Wala naman ang kwenta ang buhay ko. Hindi niya sinabing, Lord, okay lang po ako. Kaya pa to, Lord. Hindi. Sinabi niya yung totoo. Gusto ko na mamatay, Lord. Si Prophet Jeremiah, ang tawag kay Prophet Jeremiah, the weeping prophet. Higit pa lang yun sa pag-iyak. Tawag sa kanya, weeping prophet. Siya ang sumulat ng panaghoy or lamentation. Grabe ang kanyang pag-iyak. Si Job, dumating siya sa point na
Gusto niya na ring mamatay, na sana hindi na siya ipinanganak or sana nakunan na lang yung kanyang nanay, naging libingan niya na lang ang sinapupunan ng kanyang ina. Honest siya sa Panginoon. Minsan tayo lumalapit sa Lord na hindi tayo totoo sa Kanya. Tignan niyo si David. Sabi niya, Lord, alam ko sa bawat patak ng aking luha, nakalagay ito sa iyong battle. Anong point niya roon? Lahat ng pagluha ko, Panginoon, hindi nasasayang. Napapansin mo ang lahat. Ganito ako lumapit sa Panginoon. Lalo na pag sobrang bigat ng nararamdaman ko, sinasabi ko, Daddy, aminin ko, parang hindi ko na kaya. Aaminin ko, sobrang hirap ng nararanasan ko. Aaminin ko, nagiging bitter ako. Aaminin ko, gusto ko pong gumanti. Aaminin ko, gusto ko pong i-defend ang aking sarili. Honest ako sa Lord. Kaya minsan ang hirap para sa atin na manalangin kasi hindi tayo honest sa harapan ng Diyos. Ang prayer ay, isipin natin, ito mismo ang pagkikipag-usap natin sa ating tatay. Hindi siya isang malayong Diyos. Siya ang tatay natin. Para tayong mga bata na tumatakbo papalapit sa tatay na yumayakap, na umiiyak. Or kaya'y katulad ng isang bata na nagpapakandong sa kanyang tatay at nagsusumbong. Parang sasabihin mo, matanda na ako, 50 years old na ako, para pa rin ba akong bata sa paningin ng Diyos? Isipin niyo, ang ating Diyos ageless. Kahit pa sabihin mo, 900 years old ka, compare sa tatay natin. Tayo'y katulad ng isang bata. Kaya paglalapit tayo sa Kanya, pwede ka magsumbong sa ating tatay. Amen? Pwede ka magsumbong sa ating tatay. Sabihin natin yung totoong nararamdaman natin. Minsan yung ating mga kasamahan, oo, nakikinig sila, pero hindi nila tayo matutulungan. I mean, mayroong limitasyon ang kanilang pagtulong. Pero ang ating daddy, siya ang nag-aaruga. Siya ang nagko-comfort sa atin. Siya nagbibigay sa atin ng lakas. Alam niyo, isang araw, tumawag si Paul sa ating Panginoon. Sabi niya, Lord, kung maaari lang po, tanggalin niyo itong thorn in the flesh na ito. Kasi ito laging ginagamit ni Satanas para pahirapan ako araw-araw. Alam niyo sagot, kung saan ka mahina, doon ako malakas. Ang aking grasya ay sapat. Alam niyo ang point doon? Lalabas, magmamanifest ang power ng Diyos kung inaamin natin na weak tayo. Madalas hindi natin inaamin na weak tayo. Pinipilit natin kayanin ang lahat. Pero paano tayo matutulungan ng Diyos kung pipilitin natin kakayanin ang lahat nang wala ang Kanyang tulong? Ang sabi ng Panginoon, kung saan ka mahina, doon ako malakas. Kung kailan mo inaamin sa harapan ng Diyos at sinasabing hindi ko po kaya ito, doon magmamanifest ang power ng Diyos. Isipin ninyo, sa hirap ng mga pinagdaanan ni Apostle Paul, bakit niya nakayanan? Dahil sapat ang biyaya ng Diyos sa kanya sa bawat araw. Kailanman hindi nagkukulang ang Diyos. Kaya mga kapatid ko, ano man ang mga pinagdaraanan ninyo, na-stress kayo, nadidepress kayo, gusto nyo mamatay, gusto nyo na mag-give up, tumakbo kayo papalapit sa ating Daddy. Iiyak mo lahat doon. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Second, rest in Christ, finish propitiation. Ang pampalubag loob, hindi ito pansamantala, ito ay tapos na, at ito ay complete. Ngayon, madalas, ano ang ginagawa ng kaaway sa atin? Inaakusahan niya tayo. Pag nag-fail tayo, nagkasala tayo, nahulog tayo sa temptation, inaakusahan na tayo ng kaaway. Hindi ko sinasabing, okay lang pala ang magkasala. Hindi yun ang pinopoint ko. Ang Diyos ay mapagpatawad and anytime tayo makakalapit sa Kanya. Nakakalapit tayo sa Kanya dahil kay Kristo. Dahil meron tayong tagapamagitan. Yun nga sinabi mismo ng 1 John. Gusto kong basahin yun. Wala sa ating copy dyan, pero gusto kong basahin natin ang 1 John chapter 2, verse 1.
Ang sabi ng Bible ganito, mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit, kung may magkasalaman, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Jesucristo ang matuwid. Meron tayong tagapamagitan. Meron tayong tagapagtanggol. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya ngayong sumunod na verse, siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Available yan para sa lahat. So ang ating Panginoon mapagpatawad. Ang tinuturo kasi ng kaaway, yung wala ng pag-asa. Pero tinuturo ng salita ng Diyos, welcome ka. Kaya mga kapatid ko, maaring ikaw ay nalayo sa Panginoon. Nanlabig ka sa Panginoon. It's time na bumalik sa ating Ama. Minsan madalas na natin sinasabi, nahiya na akong bumalik. Nahiya na akong magpagamit sa Panginoon. No? Walang nire-reject ang ating tatay sa mga taong lumalapit sa Kanya. Kaya sa mga kapatid ko, sa mga nanonood, sa mga naririto, maaaring nag-drift away kayo, it's time na bumalik kayo. Dahil impossible ang restoration kung walang repentance at kung walang pagpapakumbaba. Si Lord ang nag-i-initiate ng restoration. Ang tugon natin, ang tayo ay mag-repent. Ang tayo bumalik mismo sa Kanya. Hindi na natin kailangan mag-perform. Tandaan natin, ang relasyon natin sa Diyos ay hindi sa performance natin, kundi sa finished work ng ating Panginoong Yesus. Bakit pa tayo napatawad? Tayo ba ang naghirap? Tayo ba ang tumanggap ng galit ng Diyos? Hindi si Kristo. So huwag tayo mahulog sa performance base. Magpahinga tayo sa finish propitiation ng ating Panginoong Jesus. Pangatlo, rely on Christ's present help. Ito yung daily dependence natin sa ating Panginoong Jesus. Ito ay yung sa pang-araw-araw nating lakad. Kasi nga, ang ating Panginoong Hesus, sinabi ng kanyang salita, na siya ang able. Siya ang may kakayanan na tumulong sa atin. Alam niya ang ating mga kahinaan. Naiintindihan niya na mahina tayo. Kasi marami nagtuturo, actually, nami-misinterpret nilang 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Ang kanilang interpretation ganito na lahat ng pagsubok kayang-kaya natin. Wow. Kung inend mo lang doon, na kaya mo naman palang pagsubok, nako. Bakit si David na-depress? Bakit si Job na-depress? Bakit si Elijah na-depress? Kung kaya naman pala natin. Alam kong marami rin sa inyo rito na-depress. Kung kaya pala rin nyo, ba't pa kayo na-depress? Kaya nyo naman pala. At kung kaya pala natin, bakit kailangan ko pang manampalataya? Bakit kailangan pa ang Hebrews chapter 2 verse 18, able to help? Ba't pa tayo tutulungan ng Panginoon? Kaya naman pala natin. Tama ba ako? So ang 1 Corinthians chapter 10 verse 13, kaya natin dahil mayroong sustaining grace. Kaya ngayon yung sumunod na phrase niya roon sa verse 13, mayroong tumutulong sa atin, walang iba kundi ang Diyos. So ano ang tinuturo ngayon ng Hebrews chapter 2 verse 18? Hindi sinabi ng Bible na wala na tayong struggle. Mayroon tayong mga emotional struggle. Mayroon tayong mga matitinding mga pain na nararanasan sa buhay na ito. Meron tayong mga problema. Maaring problema natin trabaho natin. Maaring problema sa finances. Problema sa ating asawa. Problema sa ating mga anak. Problema sa mga katrabaho. Pero sabi ng Bible, He is able to help. Si Lord makapagbibigay sa atin ng tulong. Siya makapagbibigay sa atin ng lakas. Siya magsusustain sa atin sa mga panahong hindi na natin kaya.
Pabalik ulit tayo sa sinabi ng Bible, huwag tayong mag-atubili na lumapit sa trono ng habag ng Diyos, kung saan kakamtan natin ang kanyang biyaya at habag sa mga panahong kailangan natin ito. Maging sa mga panahon ng temptation, lumapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Sa mga panahon na tayo'y napaka-weak, umasa tayo sa Kanyang lakas. Sa mga panahon na mayroong mga major decisions, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Hindi natin alam kung anong pipiliin natin. Maging sa trabaho, Lord, anong pipiliin ko na trabaho? Maging sa pag-aasawa. Mahalaga ang decision na hilingin natin sa Panginoon kung ano yung Kanyang kalooban. Hilingin natin ang guidance mula sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Bible, He is able to help. So lagi siyang, hindi lang siya basta't able, lagi siyang available. Lagi siyang naririyan. At sa mga panahong hindi rin natin kaya ang lahat, hindi ka nag-iisa, meron kang kasama. Dahil sinabi mismo ng Kanyang salita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yun ang pangako ng Panginoon. Di ba sinabi ko nun sa inyo yung sinabi ng ating Panginoon, kapag dumaan ka sa ilog, di ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, di ka masusunog. Dahil kasama mo ako. Di ba ang unang phrase doon, ano yung unang word? Kapag. Di ba ba? Hindi niya sinabing kung dadaan ka. Ang sinabi niya, kapag. When, hindi if. Pag sinabi kasing kapag, lahat tayo doon dadaan. Walang exempted. So dadaan tayo sa mga ilog. Na feeling natin lunod na tayo. Dadaan tayo sa mga apoy na feeling natin mauubos na tayo, mawawala na tayo, dito na tayo siguro masisira. Yun ang nasa isip natin. Pero sinabi ng Bible, kasama mo ako. Hindi sinabing tinitingnan ka ng Diyos. Napansin nyo, magkaiba yung tinitingnan ka ng Diyos sa kasama mo ang Diyos. So nandun din siya. Nandun ka sa ilog, nandun din ang Diyos. Nandun ka sa apoy, nandun din ang Diyos. Ang point ay ganito, sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo, kasama mo ang Diyos. At kailanman, hindi magagawa ng Diyos na iwan ang Kanyang mga anak. Kaya mga kapatid ko, maaring binitray ka ng iba, maaring iniwan ka ng mga tao pinagkatiwalaan mo, at maaring yung mga kaibigan mo, dumating na sila sa limitasyon, wala na silang maitutulong sa iyo. Pero ito ang sasabihin ko sa iyo, mayroong able na makakatulong sa atin. Meron siyang kakayanan, ang ating Panginoon. Anytime, makakalapit tayo sa Kanya. Nung ginamit yung salitang help, yung ating present situation, ano ngayon ang pinagdaraanan mo? Ano ngayon yung matinding struggle mo? Maaring yan ay emotional struggle, maaring ikaw ay depressed. Bakit hindi mo lahat ilapit sa Panginoon? Ba't hindi mo lahat aminin sa Panginoon, sa Kanyang harapan? Anyway, hindi naman na siya shock si Lord. Hindi siya magugulat na, anak, hindi ko napansin yan. No. Ang sabi ng salmista, lahat ng luha kong pumapatak sa aking pisngi ay nababatid mo. So walang sayang. Walang sayang. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki na struggle natin. Mula sa maliit hanggang sa napakalalim na pain natin, hindi lang basta't nababatid ng Diyos. Siya ang ating Panginoon na handang tumulong. Hindi lang basta't tayo niligtas ng ating Panginoong Hesus nung tayo nanampalataya sa Kanya, kundi patuloy niya tayong tutulungan. Dahil alam niya ang sitwasyon natin. Alam niya na tayo'y mahina. Alam niya na hindi natin kaya. Kaya ang sabi ng Bible, He is able to help.